Papaano mo ibinabahagi ang pagmamahal ng Diyos sa iba? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 1 to 7, and I read it for you. Then Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to cure every disease and every sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, also known as Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Cananean, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. These 12 Jesus sent out with the following instructions: Go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, proclaim the good news. The kingdom of heaven has come near. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. You receive without payment, give without payment. Take no gold or silver or copper in your belts, no bag for your journey, or 2 tunics or sandals or a staff, for laborers deserve their food. Tayo pong lahat ay isinusugo ng Panginoon sa mga misyon ng ating buhay, sa misyon ng Panginoon dito sa mundo. Bilang isang magulang, isinusugo ka ng Diyos bilang maging tunay na nanay, Kristiyanong magulang at tatay sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Papaano mo isinasabuhay ang misyon ng pagiging Kristiyanong magulang? Sa loob ng ating trabaho, tayo rin ay isinusugo ng Diyos sa pagmimisyon. Ipinaglalaban mo ba ang totoo, ang katapatan, ang kasipagan sa pamamagitan ng paggamit ng wasto sa mga talentong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Sa iyong pag-aaral, ikaw ba ay nag-aaral ng tapat, ng husto, bilang pagkilala at papuri sa nagbigay ng talino at kakayahan sa iyo? Tayong lahat, saan man tayo naroroon, ay isinusugo ng Diyos upang ipalaganap at iparanas sa iba ang kanyang pagmamahal. Di po natin pansin, baka sa salitang ating sinasabi, mayroong mga nangangailangan ng atensyon na nabibigyan ng pag-asa. Mga nawawalan ng lakas ng loob, pero dahil naroon ka, nakinig ka, at nagsalita ka, naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin alam na sa loob pala ng trabaho mo, mayroon na doon na nagdadalawang isip na gumawa ng hindi tama. Pero dahil pinaalala mo sa Kanya na ito ang katuruan ng Diyos, siya ay nagbagong isip at hindi na tumuloy sa masamang gawain. Hindi natin alam na sa loob pala ng ating pamilya, naroroon ang misyon na kailangan nating bigyan ng atensyon sa mga anak na hindi na kumikibo, sa mga anak na parang naputulan ng relasyon sa magulang at sa bawat isa. Naroon ka ba para sa kanila? Ibinibigay mo ba ang iyong oras, atensyon, at ang kanilang tunay na pangangailangan hindi lamang sa material na bagay? Tayong lahat ay isinusugo ng Panginoon saan man tayo mapadpad upang ipalaganap ang kanyang pagmamahal. Huwag mo sabihin sa sarili mo na ito ay isang ordinaryong araw lamang, sapagkat sa pagka-ordinaryo ng araw na yan, naroon mo't makikita ang misyon na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Manalangin tayo.
Panginoong Jesucristo, biyayaan niyo po kami ng lakas upang magampanan ang misyon para ipalaganap ang iyong pagmamahal saan man kami naroroon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.